Sabi po ni Tatay Digong, Boss Badong, nasa Constitution din ang people power. Maraming salamat po. Tama ka talaga, Boss Badong, sa sinabi mo kay Mang Juan na real talk mo talaga. Obserbahan mo, Boss Bads, ang SWS at Pulse Asia Survey. Pag malapit na eleksyon, papantay nila ang rating maging kalaban ni Sara. Pera-pera lang yung mga survey companies sa umpisa, tama ang survey. Hindi, napuna ko yan, Boses TVPH. Napuna ko yan sa mga Octa Arts, sa mga No Limit Tangere. Nung una, normal pa eh. Pinakakagat ka lang eh, no? Ang lala ng BBM admin, GSIS 62.5 billion, SSS 62 billion, at PhilHealth 89 billion, ninakaw lang remittance, yan ng taong bayan. Puro bayad ngayon, ginagamit ang pondo ng taong bayan. Puro ayuda lang. Kaya nga di na yan nanalo si Manong Johnny. Where is the integrity when a religious institution built on principles of faith, righteousness, and unity opens its doors to personalities tainted with grave allegations, murder of innocents, collusion with foreign criminals element? Ayan, sila yung mga Duterte supporters daw, di ba? Bakit daw naroon sila sa INC rally? Nanawagan kasi INC rally na magkaisa na tayo. Nagtataka nga kami, no? Batay sa suporta nila kay BBM. Paulit-ulit sila, sinusuportahan nila sa BBM na wag nang ituloy yung impeachment. So, ang ine-expect mo dapat, kung sila ay sumusuporta paulit-ulit kay BBM, mga BBM supporters dapat pumunta na ron. Hindi. Tutol eh. Sanay na sanay talaga sa linlangan itong mga to eh. Sabi ni convicted Castro, hindi dapat manalo si Ate Sara Duterte. Pagka-presidente sa 2028, kapal din ang mukha as if mananalo din siya sa Mayo 12. Anong masama if ever tumakbo si BP Sara? Alam niyo po, sa totoo lang, ang mali nga po na moves, di ba? Maling moves pag maaga kang nagpahayag. Kasi babanatan ka na eh. Di ba? Ayan, no? Ito, tingnan nyo. Palace official on data Sara Duterte's 2028 remarks. Too premature. But it's her privilege. Premature? Di pag ang Duterte, hindi nagsasalita, sasabihin nila, tatakbo yan. Hindi lang nagsasalita. Pero pag nagsalita na tatakbo, premature. Di magsalita rin kayong tumakbo. Lugi ba kayo? Maaga nagdeklara si BP Sara. Alam niyo kung bakit? Dapat hindi niya ginagawa, di ba? Kasi babakbakan siya. Tapos na po pambabakbak sa kanya eh. Lahat na po na ibato na eh. May impeachment trial na nga eh. Kaya po siya nagdeklara, para po sa inyong kaalaman, kaya po nagdeklara si BP Sara na siya ay tatakbo na para kabahan naman kayo. At saka, mag-isip-isip yung mga sumusuporta sa inyong politiko. Teka muna. Pag tuloy-tuloy tayo na pagsuporta dito, si Martin, malamang matalo. Hindi naman pwedeng tumakbo uli si Marcos. Hindi, bata pa naman si Sandro, hindi pwedeng tumakbo si Lisa, tatalunin lang yan. Si Martin, walang panama. Tatakbo na sigurado si Sara Duterte. Kinakailangan natin mag-isip-isip na susuportahan. Yari kayo, hanggang 2025 na lang kayo. After 2025, lame duck president na yan. Pwede na pong unti-unti na magbaliktaran yung mga congressman. Wala na silang pakinabang eh. Napondohan na sila, nanalo na sila. Correct. Wala silang makikitang tama at maganda sa ginagawa ng Duterte. Tumutulong ang Duterte, sasabihin walang pondo. Kala ko ba nakakatulong kayo kahit walang pondo? Pag si BPA nagdeklara kasi taon na ang paninira nila. Di na nila kakayanin, boss. Hindi, kakabahan na sila eh. Tatakbo na pala to.
Isa kasi sa mga ginagawa nila, prevention din, baka marindi na si VP Sara, hindi na tumakbo, di ba? O, yun yung hoping na wag tumakbo. Yun lang naman po may chance silang manalo eh. Pag hindi tumakbo si VP Sara. Pero once na tumakbo si VP Sara, goodbye na sila sa kanilang mga ambisyon. Goodbye ambition na talaga. Pinaka-best na tactic yan, ginawa ni VP. Magdeklaran tatakbo kuya kasi yung mga balimbing magbabaliktaran yan. Tsaka hindi na sila gano dalawang isip yan. Future president to, kakanain ko ba to? Parang isa kasi sa inaasahan nila yan eh. Baka marindi na, rindihin na natin, maloka na yung lukarit. Hindi nyo kaya yung utak ng tinatawag nyo lukarit. Kung si Tatay Digong, ang sinasabi ni Tatay Digong, kaya kong babain sa impyerno yung mga kriminal. Si VP Sara, mas malupit kay Tatay Digong. You are putting this country, tinutulak nyo sa, hindi po sa bangin eh, tinutulak nyo sa impyerno. Etong ating bansa. Pero tignan nyo po, sino presidente ng impyerno? Si Sara Duterte. Actually, yung pagpapahiwatig ni BP Sara na siya ay tatakbo, warning yan. Warning yan sa mga tukmol. Hinay-hinay kayo. Tatakbo kong presidente. Malamang ako maging presidente nyo. Sige. Huwag nyo ko kung tantanan. Hindi siya tinatantanan sa nagbabaka sakali yung mga congressman na pag binakbakan natin ang binakbakan to si Lucaret, baka hindi na to tumakbo at magwawala na lang. Siya mula sa pagiging presidente na impyerno. Sir Buds, mas madali ngayong kilalanin ng mga kumakandidato, bulok at hindi. Madali na nga ngayon eh. Kung kayo po gusto nyo ng pagbabago, iboto nyo yung mga Duterte. Simple lang po. Kung gusto po ninyong manatili itong ganito, kasi tignan nyo po yung attitude ng mga tumatakbo pong senador ng administrasyon. Wala po silang pakialam. May nagsalita po ba sa paglilipat ng 115 billion o 17 billion ng PDIC? May nagsalita ba diyan sa mga sa mga sikat na kandidato na yan? Tumutol ba sila? Tumutol ba sila sa ginagawa ng Quadcom? Pag gusto nyo yung ganyan, tahimik lang sa lahat ng issue, iboto nyo sila. Iboto nyo yung mga makamarcos. Para ang ibig sabihin po, lahat ng nagaganap na issue ngayon, mataas na presyo ng bilihin, dumadami ang mahirap, ayuda lang ng ayuda, sinasang-ayunan nila. Yun po ibig sabihin yan. Ngayon po, kung kayo po ayaw nyo na nangyayari ngayon, Duterte po iboto nyo. Sinabi mo supporter ka ng isang tao, dapat align ka ng sinusuportahan mo. Pero ba't yung mga BBM supporter daw, kakaiba? Correct. Ako talagang takang-taka ako eh. Paulit-ulit yung iglesia, sinusuportahan namin ang panawagan ng presidente. Pero yung mga BBM supporter, binabanatan yung sumusuporta. Kabadong, bakit nawala naman yung kalendar ni Pastor? Pahiyang po. Pag nakakabit, wala nanunod. Mahal naman natin si Pastor. Tignan niyo po. Kayo na magpatunay. Tignan niyo yung mga video ko na nariyan si Pastor. Pwede naman natin siya promote na hindi na natin siya background. Hindi ko rin maintindihan. Hindi ko rin po maintindihan. Pasensya na kayo. Lately,
Kahit na anong gawin ko eh. Tambi supporter kuya, may datong. Talagang may ano yata yan eh. Hindi, tignan niyo SMNI, ang gaganda ng mga topic nila, 'di ba? Tignan niyo po. Ganun talaga, meron tawag diyan, di ko alam eh. Pwede naman tayong mag-support. Tinatopic naman natin araw-araw si Pastor. Araw-araw natin pinopromote. Number 1 ko si Marcoleta, number 2 ko si Pastor eh. Yan pa ba, hindi pa ba sapat na promotion yan? Tapos syempre, yung dalawa nating, hindi ko lang makita eh. Meron pong survey na number 1 si Bato, number 2 at number 3 si Pastor, ay tie po si Marcoleta at si Kibuloy sa number 2. Number 3 si Bongo. Siyempre, ate naman yun. Ano ba pagkakaiba ng Octa Arts dyan sa mga pabor sa atin, 'di ba? Ganun lang 'yun. Sarado utak ng iba pagdating kay Pastor Q. Good PM Ma'am Shairi Vlog. Okay lang ba sa support natin si Pastor period? Kapag may impeach si BP Sara, pwede pa ba siya sa 2028 presidential election? Hindi po. Kasi ilalagay po dun na siya ay ilalagay yan ng mga, pag in-impeach po siya, pag siya po ay guilty, ilalagay po yan na hindi na siya yung korte po maglalagay niyan eh. Meaning, itong mga senador. Boss Buds, kung ma-impeach lang si BP Sara, pwede pa siyang mag-file ng appeal sa Supreme Court. Alam niyo po, bakit ba gusto niyo ma-impeach si BP Sara? Bakit po ba gusto ninyong ma-impeach si BP Sara? Unappealable po yun. Pag na-impeach ka, tanggal ka sa pwesto. Hindi po yan normal court. Okay? In fact, nariyan na po yung Supreme Court. Supreme Court po ang nariyan. Kasama po na yung Chief Justice ng Supreme Court, kasama po sa impeachment court. Boss Buds, sablay ang SWS natin. Hindi po sablay. Sino po may sablay? Na mas mataas po si BP Sara sa SWS kaysa kay BBM. Kulelat po si Tamba. Interpretasyon lang po nung hindi po totoo na 41% ang may gustong ma-impeach si BP Sara. 19% lang po ayon sa SWS. O yan yung problema pag in-interpret eh. Alam niyo yun, ibig ko sabihin? Ang layo po ng 41% sa 19%. 19% lang po ang gustong ma-impeach si BP Sara. Yan po ang katotohanan. Out of 2,160, 19% lang ang gustong ma-impeach si BP Sara. Kita nyo? Paano sasablay yun? Boss, endorse mo daw sa party list, Pau kasi sports at Pau Salud first nominee. Mga kabataan natin, binabanatan pa rin si Banat Bay kasi 1 million subs na. Ano? Kabatas natin, mga kabatas natin. Si kabatas binabanatan si Banat Bay. Bakbakan Torre versus Capdado, exciting ito. PPP party list, kuya, promoted ng 4 na Duterte. Musta po, Duterte? Okay naman kami, Duterte. Chrissy Brooks, hello. Sis MLSO. Florenda, yon. Hello. CC, good PM sa'yo and MMLSO. Yan. Kaya kami sa party list, ang asawa ko ipanaw, ako PPP ni Tatay Diggs. Boss Buds, baka yung ginawa ni Tory kay Captain Dado na kinasuhan, baka dyan na magkakagulo. Ba mga people's power na ang FGF kasi nasa 40M na daw sila. Number 1 man yan. Number 2, parehas pa rin. Senador yan, kaya both straight. Tatay Diggs, senatorial slate. Correct. Filda, tama yan. Basta lineup ni PRRD pa rin. Ba't tayo matatakot kung i-impeach daming Duterte nakalinya? Meron pang pulong baste. Ikaw naman, Carlos Miguel. Ba't ka naman papayag na ma-impeach?
Boss Buds, bakit makukulong ka ba if you're impeached? Hindi po. Kaya ka po na-impeach, may kaso ka. Pwede pong ituloy yung kaso mo. Ang impeachment po, pagpapasyal ka lang, pag guilty ka, tatanggalin ka lang sa pwesto. Ngayon, kung ikaw ay natanggal sa pwesto, parang yung kay Corona, natanggal siya, di ba? In-impeach siya, hindi siya kulong. Tinuloy pa rin nila yung pagkakaso kay Corona. Napatunayan na regular na korte na walang kasalanan si Corona. Kaya pahiyang-pahiya yung Senado na nakuha po nyo. Yun po yung nangyari kay Corona. Hindi po yan automatic. Ang impeachment court po, ang tanging purpose niyan, tanggalin ka sa serbisyo. Makinig po kayo. Ulitin ko na naman ha. Huwag muna kayong makinig sa iba. Focus lang tayo. Si ERAP hindi po na-impeach na impeachment court. Ulit po, si ERAP hindi po siya na-impeach na impeachment court. Kaya po siya natanggal sa pwesto, nag-people power na, nag-resign siya. Okay? Okay nga po, makinig lang po, makinig lang. Kulang po kayo, makinig lang po. Nag-resign po si ERAP. Yung kaso niya, sinampas siya sa regular na korte na. Labas na po sa impeachment court. Ang impeachment court po, senador ang mga judge. Okay? Okay. So, ang tanging purpose po nun, tatanggalin yung ini-impeach. Okay. So, si ERAP, nasa impeachment court, habang nagsasabayan, habang nasa actual na session ng impeachment court, mayroon silang gustong ebidensya, envelope o kahon, na pinabubuksan ng mga nagpo-prosecute kay ERAP. Sabi ng mga senador, hindi namin bubuksan yan. Nag-walk out yung prosecutor, nanawagan yung mga sila Cardinal Sin, nanawagan yung mga oligarkiya, na pumunta na yung tao sa EDSA. Nagpunta po yung tao sa EDSA. Nung bumaliktad na yung militar, si Angelo Reyes, nag-resign na si ERAP. So, hindi po nahatulan si ERAP ng impeachment court. Hindi po siya na-impeach. Ano ngayon na nangyari? Tinuloy po yung kaso ni ERAP sa normal na korte na. Okay? At napatunayan po siyang guilty si ERAP sa korte na. Hindi na po ng mga senador. Ngayon, instead na ikulong siya sa normal na kulungan, naroon po siya kinulong po siya sa kanyang bahay, house arrest sa Tanay. Okay na po. Binigyan ngayon siya ng presidential pardon. Ang ibig sabihin po ng presidential pardon, wala ka ng kasalanan. Kaya siya nakatakbo. Okay. Malinaw ha. Impeachment court po, hindi po siya regular court. Ang tanging purpose lang po na impeachment court, no? Ang tanging purpose lang, tanggalin ka sa posisyon. Tanggalin ka kasi binoto ka ng tao eh. O yung dalawa, yung president at vice president. Ngayon yung iba pa, ilan lang po yung pwedeng impeach? Members ng Supreme Court, yung mga chairman ng mga committee, special committee, COMELEC, etc. Okay. Pag sinabi po na nakakuha ka ng 103, hindi ko sigurado kung 103 o 106, impeach ka na. Na-impeach ka na nun. Pag na-impeach ka na ng House, real terminology na po ang gamitin natin. Pag na-impeach ka na ng House, sasalang ka na sa impeachment court. Yung proseso po ng pagboto sa iyo ng 1/3 vote ng kung sumalang ka at naka 1/3 vote na gusto kang ma-impeach, na-impeach ka na po nun. Kaya sasalang ka na ngayon sa korte. Okay?
Okay, yung korte naman, yan po yung Senado. Nasasamahan din po ng Supreme Court Justice. Siya yung magpe-preside. Okay. So pagkatapos po niyan, pag sinabi ng mga senador na guilty ka, tapos na yung termino mo. Tinatanggalan ka ng posisyon. Pwede nilang ilagay doon na sa kanilang desisyon na hindi ka na pwedeng tumakbo in perpetuity. Pwede nila isama yon kung sa aking pagkakalam. Pero kung hindi, basta ganun po yun. Proseso lang yung para tanggalin ka. Okay. So ngayon, pag natanggal ka na po, pwede ka nang sampahan sa pwede ka nang sampahan, pwede nga sabay sa kaso ni BP Sara. Doon ka po pwedeng parusahan. May parusa na sa aktual na korte. Digong, so is that applicable to Sara? Opo. Kaya nga may impeachment eh. Applicable po yan kay Sara Duterte. Nakaligtas lang si BP Sara sa hatol. Impeachment kung sa tingin ni BP Sara ay tagilid ang laban, may impeach siya ay dapat mag-resign agad siya para pwede pa rin siyang tumakbo sa 2028. Hindi po dapat siya mag-resign. Laban po tayo. Kaya yun po yung meaning ng ginawa ng iglesia eh. Kayo naman, hindi nyo rin pala naunawaan eh. Yung ginawa po ng iglesia, show of force yan, hindi kami papayag. Yun yung sinasabi nilang iglesia. Bigyan nyo ng iglesia. Kung makita nyo po yung dami nun, nakita ko po kung gaano karami yung EDSA 2. Wala po sa kalahati niyan sa Quirino Grandstand. Konti lang yun sa EDSA 2 eh. Ang sinasabi ng iglesia, hinihintay namin yung pagtugon ng gobyerno sa ginawa namin. Hindi po. Kung sa tingin ninyo, pag tinuloy impeachment, sa tingin nyo ba walang gagawin uli yung iglesia? Walang gagawin yung mga Duterte supporter? Tinuloy pa rin impeachment? Ano yung binaliwala nyo lang kami? Show of force yun eh. May puwersa ka eh. Tapos, parang sasabihin nyo lang kung matuloy yung hindi, bakit ka papayag kung matuloy? Bakit tayo papayag kung matutuloy? Minority daw INC, sabi ni Lelang Dilima. Minority po, okay talaga yun. Sa bilang. Majority, Katoliko. Ang tanong, Katolika ba anti-Duterte? Katoliko kami. Dami-daming Katoliko na pro-Duterte. Minority talaga pero hindi naman po usapin ng reliyon to. Usapin to ng pro-Duterte ka ba o anti-Duterte ka eh. Kaya po yung kung sa tingin ninyo, yung sinasabi nyo pag natuloy ang impeachment, dapat mag-resign. Bakit tayo papayag na matuloy ang impeachment? Nagpakitang gilas na nga kami. Yan, di ka bagay na maging Rodrigo Duterte. Nag-assume ka, yung pag-assume mo, patalo. Wag mo nang gamitin yung Duterte kung naghihikayat ka rito na dapat mag-resign. Bakit siya magre-resign? Binoto ng 32 million yan. Tayong 32 million ang wag pumayag sa ginagawa ng mga binoto lang ng mga 10,000, 20,000.